Magandang umaga po sa ating lahat. It's humbling feeling po dahil nabigyan na naman po ng pagkakataon ng inyong lingkod na makapagbahagi. Sabi nga natin kayo na hindi na tayo karapat-dapat. Pero napakabuti ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, ginawa niya tayong karapat-dapat sa mga gampaning iniaatas niya sa atin. Alam niyo po yung mga kinanta natin kanina, parang halos yun na po yung background ng topic natin sa umagang ito. Sabi, holy, faithful, and righteous. Yun po yung naglalarawan sa ating Panginoon. Yun po yung Diyos na kilala natin. And of course, tayo pinatawad. Kasi kung di tayo pinatawad, hindi po tayo nagkakilala. Purihin ang Panginoon dahil tayo po ay kabilang sa kanyang mga pinili. At yung unang-unang kinanta, yung identity in Christ, yun po yung pinanghahawakan natin bilang mga mananampalataya. Dahil yun po yung foundation ng ating pananampalataya na alam natin kung kanino tayo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa patuloy na kabutihan sa bawat isa sa amin. Lord, alam namin na may mga pagkukulang, may kalikuan kami. Pero Lord, patuloy mo pa rin kaming minamahal. Patuloy mong binubuksan ang pintuan ng iyong walang hanggang biyaya. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw lang po ang maitaas. Gawin mo lamang pong tuntungan ang iyong lingkod sa umagang ito. At tanging mensahe mo lamang. Patuloy mo nga po kaming gabayan sa aming puso't isipan. Matuto kami, Panginoon, at patuloy na magtiwala sa iyo. Maraming salamat po muli sa iyo po lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Pakpakan po na natin si Lord. Hallelujah. Sa Diyos lang po ang papuri at palakpak nating lahat. Bilang mananampalataya, mag-umpisa na po tayo. 11. Okay, bilang mananampalataya, naniniwala po tayo sa katagumpayan ng ating Panginoong Hesus ay katagumpayan din po nating lahat. Pinaniniwalaan po natin lahat yan. Purihin at sambahin ang Panginoon dahil pinatawad at tinubos niya tayo mula sa mapang-aliping kamay ng kaaway sa pamamagitan ng buhay at dugo ng ating Panginoong Hesus. Alam naman na po natin lahat yan. Kumbaga, let us enlighten each other, Lord, sa mensahe nito. Tayo po ngayon ay tinuturing na matuwid sa mata ng Diyos. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi dahil sa ating katayuan sa buhay, kung ano man ang meron o wala tayo, kundi dahil kung sino ang Diyos sa buhay natin. Sa panahon ngayon, habang tayo naglalakbay, gusto ng Panginoon na mabuhay tayo bilang mga mananagumpay. Tayo po ay magtatagumpay sa pamamagitan ng pagpapala at biyaya ng Panginoon. At nararanasan po natin ang mga pagpapalang ito. At ang protection. Physically, dito sa katawang meron tayo, spiritually, sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos, kung paano tayo naninindigan sa katotohanan at sa kanyang katwiran. Mananakop at mananagumpay. Yan po ang sinabi sa atin ng Panginoong Hesus sa Romans 8. Bilang tao, punta muna tayo sa ating physical na kalagayan at kung paano tayo pinoprotektahan ng Panginoon. We are vulnerable sa ating kapaligiran. Sa panahon ng paglikha, di ba pinrovide muna ng Diyos lahat bago niya nilikha ang tao? Kasi nga, gusto niya, pagdating natin, may gagamitin tayo. Di ba po? At kasama doon ang mga protection. Parandalian po nating daanan yung physical protection na binigay sa atin na Panginoon.
Ang ating katawan ay may natural defense. Isa po yan sa mga binigay ng Panginoon laban sa mga sakit at karamdaman. Ang tawag po doon sa protection na yon ay immune system. Meron din po tayong tinatawag na survival instinct. Kung paanong ingatan ang ating sarili sa mga bagay o sitwasyon na magiging dahilan ng ating kapahamakan. Kaya minsan, di ba, di natin alam na magagawa natin, pero in times of emergency, kaya pala natin. Kasi meron tayong survival instinct. Di ba? So, meron din tayong tinatawag na defense mechanism. Ito naman po yung lumalaban sa mga bagay sa pag-iisip natin. Tatanggapin ba natin o i-deny yung mga idea? At pinipili natin kung saan po tayo magiging komportable. Ito pong mga depensang ito ay nararanasan natin, pero hindi natin namamalaya, nandyan lang sila. Araw-araw natin pinakikinabangan and they naturally activates. Gumagana po yan sa katawan natin. Hindi naman sinasabi ng immune system, ay, pag may sakit ka, uy, nandito ako. Hindi po. Pero nararanasan natin sa buhay natin. Kaya po, bawat isa sa atin, lagi may patotoo ng pananagumpay. Gumaling ako. Diba? Doon sa pinagdaanan ko, kamakailan. Itinaas ako ng Panginoon. So, sa mundong ito, habang tayo naglalakbay, nariyan po ang proteksyon ng Panginoon. So, magkatapos po natin panandali ang daanan, yung ating physical protection. Ito po yung physical. Kung nasan tayo. So, dumako naman po tayo sa ating spiritual life. So, ito pong spiritual life, ito po yung buhay natin bilang mga Kristiyano, kasabay sa pagpapala ng Panginoong ipinagkaloob sa atin. Basahin po natin ang Ephesians 6, verses 10 to 18. Sabi dito, verse 10, a final word. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kahit po tahimik lang, or pwede natin lakasan. A final word to be strong in the Lord and in His mighty power. Put on all God's armor so that you will be able to stand firm against the strategies of the devil. For we are not fighting against the flesh and blood enemies, but against the evil rulers and authorities of the unseen world. Therefore, put on every piece of God's armor, so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Evil po yun. Then, after we battle, you will still be standing firm. Verse 14, stand your ground, putting on the belt of truth and the body armor, or the breastplate of God's righteousness. Verse 15, for shoes, put on the peace that comes from the good news, so that you will be fully prepared. Verse 16, in addition to all of this, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Verse 17, put on salvation as your helmet, and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Verse 18, last verse, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all the believers everywhere. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah. Knowing each piece of the armor is not the same as wearing and using it. So, kung alam lang natin na andyan yung armor, bigay sa akin ng Lord yan. Pero kung hindi po natin gagamitin, wala po itong silbi. Hindi po ito magagamit. Kailangan isuot muna natin. Kasi kahit yung damit, ba't tayo bumiling damit? Para sa isuot. Pero kung i-hanger lang natin, pagmamasdan natin, akin yung damit na yan, isusuot ko yan pag kailangan ko. Pero habang hindi pa siya isinusuot,
wala po siyang silbi. Ganon din po ang mga kasuotang ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo'y manatili sa ating pananampalataya. Una, the belt. Ang belt po o ang sinturon ay para sa katotohanan. Ephesians 6 verse 14. The devil fight with lies and sometimes his lies sound like truth. Alam natin na kapag ang kasinungalingan ay marami na naniniwala, nagmumukha po siyang totoo. Kasi di ba, sila nga di ba? Parang nagkakaroon kayo ng idea, baka nga totoo. Ganyan po ang kalaban. Pagmumukhain niyang totoo ang mali para tayo ay maligaw. Marami pong paniniwalang ibinigay at patuloy na inaalok sa atin ng mundong ito para tayo ay panandaliang bumitaw sa katotohanan. Alam na alam po natin yung mga example. Yun po yung idolatry. Alam niyo po yung idolatry? Hindi lang naman ito yung pagsamba sa mga nililok na kahoy at bato. Minsan yung idolatry ay yung pagsampalataya natin o pag-asa doon sa mga material na bagay na akala natin ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan or satisfaction. Nagbibigay ng power at influence para tayo tingalain ng ating kapwa. Only to realize na hindi pala mga bagay na ito. Temporary lang man, hindi nga nang iligtas ang buhay natin pag mamamatay na tayo. Di po ba? May mga superstitious belief din kung paano tayo, paano nagsisinungaling ang Diyablo sa atin. Kalain po natin. Pati laway, ginamit na po natin. Kasi yan po yung mga namana natin sa ating mga ninuno. O, may sakit yung bata, lawayan mo. Hindi wala namang mawawala. Diba? Lalawayan lang naman, lamang masama doon. Malaki po ang nawawala. Dahil ang Diyos natin ay ang dakilang manggagamot. He is just a prayer away. Kaya natin ipanalangin ang mga taong may sakit, lalo na ang mga mahal natin sa buhay. Hindi po ba? Yung laway, bahagi lang ng tao yan. Di ba? Hindi pwedeng wala. Pero kasama sa buhay ng tao. Pero hindi po siya nakakagaling. May bakterya po yun. Di ba pag may mga sakit tayo, tinitignan lahat ng mga mucous membrane natin, kinakayod-kayod. So, wag po tayong maniniwala doon. Wag din natin sasabihin, wala namang mawawala. Ang laki po ng nawawala. Kalain natin yun. Purihin ng Panginoon. Meron din tayo sabi, salvation by works. Okay, kailangan magtrabaho tayo ng magtrabaho. Gawin natin ito para sa Panginoon. Para sa Panginoon nga ba natin ginagawa? O para i-please yung mga taong gusto natin i-please? Sabi ng Panginoon, I saved you by grace. Ibig sabihin, hindi natin deserve, pero niligtas tayo. At ang ating mga ginagawa ay bunga ng ating kaligtasan. Dahil hindi natin kayang gawin yan. Kapagod, may gagawin ako Diba? Meron kaming pupuntahan. Hindi. Pero dahil nandyan ang Panginoon, we prioritize. Pwede naman sa ibang araw para sa Panginoon ang araw na ito. Bakit? Kasi alam natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Maaring syempre, minsan talaga namang mayroon tayong mga prior appointments. Pero hanggat maaari, unahin natin ang Panginoon. Kasi, sa oras ng pangangailangan, wala tayong ibang tatawagin kung hindi siya. Di ba po? Hallelujah. Pakpakinggan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. So, ibig sabihin, the belt fits and appears in truth. Ibig sabihin, lumalapat po ang belt sa ating mga bewang kapag tayo ay nasa katotohanan. It appears in truth. At syempre, pag sinabing truth, maging honest po tayo. Honesty is even without someone is watching. Maging tapat po tayo, maging totoo tayo dahil nakikita po ng Diyos lahat ng ating ginagawa. Purihin po ang Panginoon, sa Diyos lamang po ang papuri. Pangalawa, Ephesians 6:14, the breastplate or the body armor for righteousness. Para naman po ito sa katuwiran. Ibig sabihin katuwiran, kaya from the root word tuwid. Ibig sabihin, hindi ka balintuan. Diba? Righteous, katuwiran.
The devil often attacks our heart, the seat of our emotion, our self-worth, and trust. Yan po. Minsan, paano po kaya natin poprotektahan ang ating pananampalataya kapag dating sa katuwiran, sa righteousness? Dinidisibulin tayo ng diablo dyan. Minsan nadadala tayo ng sarili nating emosyon. Akala natin naiiyak tayo sa pagpupuri sa Panginoon. But, even in time of worship, gumagala po ang kaaway. Iniiyakan na pala natin yung dinadala nating sitwasyon. Iniiyakan na pala natin yung dinadala nating problema. Sinasabayan niya yung pagpupuri at pagsamba natin sa Panginoon. Ito yung mga problemang iniiyakan natin. Ito yung pagsamba natin. Mas mababa. Bakit? Kasi nga iniisip natin yung problema natin. Kaya tayo napapahugul-gul minsan. Di ba po? Dapat, we cry in awe for the goodness of God. Kumbaga sinabing, mapapanganga tayo in awe. Kumbaga yung hindi mo maipaliwanag na kasiyahan. Diba? Let us cry to God with a righteous heart. Kailangan maging tama po ang posisyon ng ating puso kapag tayo'y umiiyak sa Panginoon. Huwag po tayong magpadaya sa diablo. Alam po ng Diyos ang pinagdadaanan natin. Opo, masakit, nakakaiyak. Pero, this is my time of worship. Lord, alam mo kung anong pinagdadaanan mo. Hayaan mo umalingaw-ngaw, magpaimbabaw ang pagsamba ko sa oras na ito. Hindi dahil sa mga problema ko. Iiyak ako dahil sa kabutihan mo. Dahil alam ko, may gagawin ka sa buhay ko. Hallelujah! Praise the Lord! Sa Diyos lang po ang papuri. Ngayon, in dealing naman with people, paano po ba tayo magiging righteous? Sa fellowship, sama-sama lang tayo. Of course, hindi naman kasi tayo magkakaaway. Pero sabi nga, being righteous in a relationship. Ito po yung relationship not emphasizing our worth doon sa taong kaibigan or kasama natin. Instead, righteous relationship is yung hindi natin itinataas yung sarili natin na pasalamat ka, ako yung kaibigan mo. Pag nangangailangan ka, nandito lang ako. Hindi po. Dapat iparamdam natin sa kapwa natin, mahalaga ka sa akin. Alam mo ba, kung wala ka, wala akong kausap ngayon. Diba? Wala akong pag-share ng masasaya at malulungkot na bagay sa buhay ko. Dapat, unahin natin, sabi nga sa Bible, ituring natin ang ating sariling mas mababa kaysa sa ating kapwa. Kasi, ganun din yung magiging pakikitungo nila sa atin. Pag tayo nang hina, sila rin yung mga taong mananalangin para sa atin. Hindi po ba? Kasi kung masama ugali natin, wala tayong ginawa kundi magyabang doon sa kaibigan natin o sa mga tao. Pag tayo nang hina, sasabihin, ayan tuloy, yabang-yabang mo kasi. Imbis na ipanalangin tayo, sasabihin pa niya, consequence yan. Diba po? Pero pag ipinakita natin yung pagmamahal natin sa kapwa natin with fairness and real love, asahan po natin, magiging masagana ang buhay at mapayapa. Righteousness imputed to us by God through our Lord Jesus Christ made us righteous in the sight of God. Muli po, hindi po dahil mabuti tayo, ha? Kasi mabuti ang Diyos sa atin. And righteousness ay action. Hindi po yan intention. Kasi pag sinabi natin intention, gawin ko kaya ito, mahalin ko kaya ito. Hindi po. Dapat ang mentality natin, mahal ko to eh. Kasi kapatid ko to sa Panginoon. Kasi pag intention lang, pwede pang magbago isip natin. Intention lang eh. Di ba? Di pa tayo sure. So, dapat action agad. Hallelujah. So, the breastplate or the body armor fits and appears in righteousness. Lumalapat po ang ating body armor. Kapag po yan ay, pagka po tayo ay nasa tamang katuwiran sa Panginoon. Pangatlo, Ephesians 6,
verse 15. The shoes or the sandal. Ito naman po is for peace that comes from the good news. Gusto ng devil, isipin natin, naku, ang hirap mag-share ng word of God. Naku, papapaya ka na sasabihin sa'yo ng mga tao, ano na naman niya kung magsalita ka para naman ikaw lang ang anak ng Diyos. Diba? Parang, ganun yung sinasabi sa atin ng devil. Kaya mo ba? Naku, baka naman mamaya mapahiya ka na. But, the shoes gives us the motivation to continue. Pag hindi po natin suot ang sapatos, paatras yung lakad natin. Oo nga, huwag na lang, baka mapaya lang ko eh. Pero, pag suot natin ang sandals, meron tayong burning desire to continue. Oo, mapapagod tayo. Pero the Lord will restore our strength. But the desire burning in our heart, hindi po yan namamatay. Hallelujah. The shoes does not fit by just knowing the scripture. Alam ko yung scripture, nabasa ko na yan back to back. So, hindi mo naman yung sinishare. Anuin mo naman yon. Diba? I-display lang natin yung Bible para pag may bisita, wow, ang babait siguro nung nakatira dito, may Bible. O iba-ibang version. Diba? Hindi po ganun. So, the shoes fits. Lumalapat po ang sapatos kung ito ay suot natin and we actually share the Word of God, the gospel, to someone who needs it. Marami pong taong nangangailangan, pero tanggapin natin ang katotohanan. Meron naman din pong tumatanggi. Pero huwag natin isipin na, hindi na, ganun na lang yun. Baka hindi lang po tayo yung gagamitin ng Panginoon para sa taong yun. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sabi nga, until the last number of the Gentiles comes in. Darating ng Panginoon. Tayo po yung mga hintil. At marami po pong hintil sa labas. Yayain po natin sila. Hallelujah! Di ba po? Sino po yung mga tao yun? Our loved ones and friends. At ang mga taong naaabot natin. The body of Christ is so big. Ang laki po nun. Bakit malaki? Kasi ang dami natin. Tayo po ay bahagi ng iisang katawan ng ating Panginoong Hesus. Hindi naman sinabi ng Panginoon na, lumakad ka ng lumakad, huwag ka titigil hanggang may lupa. Kausapin mo sila lahat. Di ba? Hindi po ganun ng Diyos. Alam ng Diyos na tayo ay may limitasyon. Kaya nga to yung may mga outreaches. Di ba? Kasi maraming paano maglalakad. Di ba? At may pinrovide si Lord na sapatos para sa bawat isa. Sasabihin mo, hindi naman ako nakakasama sa outreaches Ibig sabihin, wala akong sapatos. Hindi po. Yun lang, nagsusupport tayo spiritually. Nagpe-pray tayo. Pinagpe-pray natin. Malaking bagay na po yun. Kasi yun po yung nagpapalakas doon sa mga taong may panahon para namang maglakad. Sabi nga, kaya nga tayo bahagi ng katawan kasi iba-iba naman po yung purpose natin. Kung di man tayo nagiging naikakasama o di natin nagagawa, hindi po natin kayang gawin lahat. So, may mga assigned task, may mga assigned ministry po sa bawat isa. Kaya huwag po tayong malulungkot. Di po tayo mauubusan ng gawain. Basta tayo ay bahagi sa katawan ng Panginoong Hesus. To share the peace of God. Bakit sinabi to share the peace of God? Dahil gusto ng Diyos makipag-isa. God wants people to know that God wants to make peace with them. Kasi nga sira yung relasyon Kaya gusto niyang mabuo. So, gusto ng Panginoon makakilala rin yung mga tao. Para yung mga buhay na meron tayo, kung saan yung relasyon natin sa Diyos na i-enjoy natin, maranasan din ng ibang tao. The shoes fits and appear when we began to share the good news. So, gagana po yan. Pag nagsimula na tayo, hindi natin namamalayan, hakbang na tayo ng hakbang. Kasi sabi ng shoes, ito yung purpose ko, humahakbang ka na, nakakarating ka na kung saan-saan. Diba, nakakapag-share ka na ng word. Kaya mo humakbang kasi suot mo yung sapatos. Muli, nandun po yung paghakbang na yun, kasi may apoy sa ating puso. Kung wala pong apoy sa ating puso, walang desire, kahit ay hindi po lalapat yung sapatos,
Ang laki. Di ako makakbang. Bakit kaya? Di ako makapag-ministry. Kasi walang desire sa puso. Kailangan may apoy yung puso. Paano yung sapatos lumapat? May apoy. Hala, tara, lakad tayo. Sabi ni Lord, dalawa tayo. Di ba po? Hallelujah. So, number 4, the shield for faith. Ito po yun, parang palangga. Makikita natin. We cannot see the devil's attack. Di po natin yan nakikita. Kasi nga, spiritual nga not against flesh and blood. Anong ibig sabihin not against? Hindi po natin sila kayang sugatan. Hindi natin sila kayang paduguin. Because they are the fallen angels. Mga minions po yan ng demonyo. Headed by Satan himself. Para tayo ay kalabanin. Sabi nga, we're no longer on the devil's side, di ba? Bakit? Kasi nga, niredeem na tayo ng Panginoon. So, nagkaroon ng laban. Parang ikaw at ako, magkalaban na kayo. Dati, one-on-one tayo kay Satan Saya-saya natin. Ito, sarap ng ganito, ganyan-ganyan. Wala tayong ginagawa. Pero, nung nakipag-isa tayo sa Panginoong Jesus, naging kalaban na natin. Kaya yung devil, wala na siyang ginagawa kundi atakihin, targetin tayo ng targetin. Anong kahinaan kaya nitong taon to? Doon ko siya titirahin. So, we cannot see. But we can hear. We can feel. They are in the form of insults. Yung mga tao nang iinsulto sa atin. In a form of discouragement, imbis na supportahan, imbis na i-encourage tayo, dinidiscourage pa tayo. In a form of persecutions o pag-uusig. Ano na naman yung pinuntahan mo? Ano na naman yung pinagsasasabi mo? Diba? Ano nang nangyayari sa'yo? Kaya parang, diba parang ganun yung kaaway Temptation, andyan na yung mga tukso. Dati ang saya-saya natin, diba? Ganyan, inom-inuman tayo dito. Labas-labas, pasyal-pasyal. Ngayon, saka na pumupunta. Parang wala nang kwenta yung buhay mo. Kasi ang tingin nila sa mga Kristiyano, boring. Di po boring ang buhay ng Kristiyano. Di ba? Kung tayo po ay magiging active lang sa ministry at patuloy tayong makikipag-fellowship, ang saya-saya ng buhay. Join kayo sa intercessors. Example lang po yan. Hallelujah. Hallelujah. Yung ating mga doubts. Yan yung forms of devil's attacks. Kadalasan, tinatamaan tayo kasi para silang mga sibat, para silang mga ligaw na bala na kung saan-saan ang gagaling. Kasi nga yung devil hindi alam kung saan tayo patatamaan. Kasi meron tayong shield. Sasabihin natin, yung shield one side lang Hindi po. Nung ibinigay ng Panginoon ang shield para isuot, alam niya kung paano ito, paano tayo poprotektahan gamit ito. Huwag po nating maliitin ng Diyos. Kahit isang piraso lang, kaya niyang gawing paikot, di ba? Sa sa Middle East, di ba? Alam niyo po ba, meron silang interceptor. Pag pumunta na yung mga attacking missiles, may interceptor sila. Papanoorin na lang nila yung mga missiles sumasabog sa harap nila, pero hindi sila tinatamaan. Di ba po? Ganun din po yung shield ng God. Titignan na lang natin mabigo ang kaaway sa harapan natin, pero hindi tayo maaapektuhan. Bakit? Kasi buhay yung Diyos ko. Kaya niyang salagin ang aking, kaya niyang ipagtanggol, protektahan ang aking buhay. So, kadalasan, syempre, tinatamaan din tayo. Kaya po tayo nanghihina. Kasi nga vulnerable tayo Hindi naman tayo superhuman, di ba? At ginagamit niya ang mga taong malalapit sa atin. Hindi po gagamit ang kalaban ng ibang tao. Kasi kung ibang tao, sabihin natin, di ko naman kilala yan Bayaan mo siya kung anong sasabihin niya. Pero yung taong malapit sa atin, di ba, bakit mo sinasabi yan? Kilala mo ko, di ba? Di ba? Pero kaya nga po, huwag tayong humusga. Baka hindi alam ng tao na ginagamit lang siya ng kaaway. So, ipag-pray po natin siya. No? Nawawalan tayo ng gana. Pero, bilang mga matured Christians, matuto po tayong lampasan ang mga bagay na ito. Kasi, pang-abala lang po yan ng kaaway. In other words, huwag po tayong masyadong sensitive. Di ba? Konting batik, konting hindi mapansin, konting hindi napalakpakan, konting hindi na-acknowledge, parang wala naman akong ginawa.
Diba? Minsan, valid naman yung sentiments natin kasi parang maiisip natin, oo nga dapat tapos meron pang magbaback up sa'yo. Oo nga sis, dapat ganito eh. Hindi pa nawawala yan, pero ang sarap ng feeling kasi nababalidate yung feeling natin for the moment, di ba po? Pero, hanggang dun lang po ba tayo? Ayoko na. Wala naman silang suporto eh. Wala naman ako napapala dyan. Hindi po. Huwag natin sabihin hanggang dun lang tayo. Kasi ang gusto ng kaaway, hanggang dun lang tayo. Oh, di ba? Pero, alalahanin po natin ang mga pangako ng Diyos. At magpakatibay tayo sa oras ng panghihina at pagdududa. Sabi nga ni Pastor Jaire, nung nag-preach siya nung nakaraan, kapag nasanay daw po tayo sa pagdududa, dadating tayo sa point, di na rin tayo maniniwala. Kasi puro duda nang inabot natin eh. Diba? Sasabihin ng kalaban, sige, duda pa more. Hanggang sa magdadalawang isip na tayo. Teka lang, oo nga, Diba? Sabi, the shield fits and appears when we see God's perspective. Tingnan po natin yung pananaw ng Panginoon para makita natin yung mas magandang bagay na tinatakpan ng dyablo. Diba? Pag ginamit natin yung shield, ibig sabihin na-intercept na natin. Ito pala yung plano ng Diyos. Ang ganda pala. Purihin ang Panginoon. Buti na lang hindi ko pinatulan yung pana at palaso ng kaaway. Number 5 na po tayo. Helmet of salvation. Ephesians 6 verse 17. The devil wants and makes us doubt Jesus and our salvation. Gusto ng dyablo. Pagdudahan natin, hello, ligtas ka ba talaga? Wala ka, buhay na walang hanggan. Ano ka, immortal? Diba, pipilosopuhin pa tayo ng kaaway. Tayo naman sabihin natin, oo nga, pag namatay ako, wala na. Diba? So, hindi po ganun yun. Niloloko tayo ng kaaway. Kaya, sabi ni Lord, anak, isuot mo itong helmet, ha? Huwag mong tatanggalin. Paggising mo pa lang sa umaga, isuot mo na. The helmet protects our mind from doubting God's saving grace. Saving grace, biyaya ng pagliligtas. Kapag suot po natin ito, lagi natin maaalala ang kasiguruhan ng ating kaligtasan. Paulit-ulit, ay oo nga, ligtas ako. Para hindi natin malimutan kung sino tayo. Yung kinanta natin kanina, di ba? Sabi, identity in Christ. Para wag nating malimutan. With the helmet of salvation, we can confidently declare. Ibig sabihin ng confident, naniniwala tayo. 100%. Sinasabi natin, dinideklara natin. Parang yung presidente. Pag idineklara ng presidente, yun, 6 na taon siyang presidente kasi deklarado siya eh. Di ba? Pero tayo, pag idineklara natin to, sa ngalan ng Panginoon, habang buhay, hanggang sa kabilang buhay. Di ba po? Walang duration. Tuloy-tuloy. Ano po ba yung confident declaration na dapat nating dinedeclare araw-araw? So, pag nakasuot po tayo ng helmet, masasabi natin, I am a child of God. Anak ako ng Diyos. Hindi mo ko kaya, Satanas. Kasi anak ako ng Diyos. Lahat ng pagpaprotekta, lahat ng kailangan ko, ibibigay niya. Hindi ko kailangan ang mga ino-offer mo. We can confidently say, I am forgiven. I am redeemed. Pinatawad na ako eh. Bakit ginigilty mo akong pilit? Bakit pinapaalala mo sa akin ang kasalanan ko? Niligtas ako ng Diyos. I am redeemed. Tinubos na ako eh. Bayad na eh. Wala na akong utang. May resibo. Ano yung resibo? Walang laman, no? Nagtagumpay siya. Hallelujah. And, pwede natin sabihin habang suot-suot natin ang helmet, I am blessed by God and highly favored. Pinagpala ako ng Diyos at patuloy pang pinagpapala at patuloy na pinapaboran. Bakit? Kasi siya yung Diyos ko eh, anak niya ako eh. Di ba lahat ng pabor ibibigay natin sa anak natin?
kung makabubuti sa Kanya. Ganun po ang Panginoon. So, dapat suot natin yung helmet na yan. At, habang dinedeclare natin yung mga bagay na yan, hindi naman po tayo kailangang maging mayabang. Anak ako ng Diyos save ako di ba? Hindi. Dapat, lalo tayo maging humble. Bakit? Di natin deserve to Di ba? Di natin deserve lahat ng ito. It will humble us to admit na wala po tayong ambag sa ating kaligtasan at sa regalong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Wala po. Pati yung pagtanggap natin galing sa Panginoon. Yung pananampalatayang tinatamasa natin o ini-enjoy natin, galing lang din yan sa Panginoon. Diba sabi nga, wala tayong kayang gawin kung wala ang Panginoon sa atin. Wala tayong ambag except for the sin that made it necessary. Diba? Kung wala tayong kasalanan, ba't tayo patatawarin? Diba? Kung tayo hindi inangkin ng kaaway, bakit tayo tutubusin? At kung tayo ay nagdududa, diba? Bakit tayo iniligtas ng Panginoon? Bakit tayo binigyan ng buhay na walang hanggan? Diba? So, it means, sabi nga, sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang napakayamang biyaya. Kaya lahat i-acknowledge natin sa God. Yung mga ginagawa natin, yung mga kaya natin gawin, di naman natin magagawa yan. Kung paiiralin natin yung ating human nature, iisipan lang lagi natin yung sarili natin. Iisipin lang lagi natin yung kapakanan ng sarili nating pamilya. Pero purihin ang Panginoon. Nagkaroon po tayo ng puso para sa ating mga kapatiran. Gusto ng kaaway, pagdudahan natin kung ligtas nga ba tayo o hindi. At kung meron ng umang buhay na walang hanggan, ililigaw niya po tayo. But, with the helmet of salvation appears when we know our identity in Christ. Lumalapat po ang helmet sa mga ulo natin kung alam natin ang ating pagkakakilanlan sa Panginoong Jesus. That Jesus died for our sin and He rose again to join Him in eternity. So, gusto niya makasama tayo sa eternity. God wants us to be in a place where He is. And no way to compare the now dun sa coming eternity. Di ba nabasa natin sa Bible? Lalo na, pagka may duwadaan tayo sa mga challenges, sa mga pagsubok, sasabihin natin, sabi ng Lord, hindi ko kayang i-compare yung mga sitwasyon na ito dun sa darating na buhay. Ano pong ibig sabihin nun? Kasi, pag tayo nasa kabilang buhay na, hindi na natin maaalala. Paano natin i-compare? Hindi na natin maaalala. Sabi, no tears pass through the gates of heaven. Walang luha ng pighating papasok sa pintuan ng langit. Kumbaga yung joy na hindi mo maipaliwanag, nandun So, bakit? Ba't pa? Dati, malungkot ako No, hindi na natin masasabi yun. Lahat po nakaka-relate. Halimbawa, example lang po yung joy na hindi natin ma-explain, na hindi natin ma-contain. Di ba napagdaanan na natin to, yung mga nanay, karamihan sa atin, napagdaanan ko rin po. Dadating na yung Pasko. Daddy, wala pang pamasko yung mga bata Wala pa ba? Wala pa Tapos, tumakbo na. 16, 17. Kring! Hello, ma. Good news. May bonus na. Ay, thank you, praise the Lord. Pero seconds lang yun. Seconds lang yun. Kasi di ba parang nung narinig mo yung balita, may bonus. Yung mga nagtatrabaho dyan, relate natin. Seconds lang yun. Ay, may bonus na. Hindi po tatagal ng matagal yun. Bakit? May pambayad na ako dito. May pambili na ako dito. Dadating na naman di ba? Biglang, bang! Teka lang. Ubus na? Kinukwenta ko palang ubus na? Di ba nawi-withdraw ubus na? So, nakikita po ba natin yung moment nang matanggap natin yung balita, may bonus na, ang saya. Di ba seconds lang? Yung joy na yon, yung talagang di mo may paliwanag na kaligayahan, pwede gusto
tumbling cup. At yes, may bonus na. Seconds lang. Diba? Kasi nga, biglang, oo nga pala, may babay. Sa langit, walang ganon. Yung seconds na yon na naramdaman natin, yun po yung forever na mararamdaman natin, palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po yun. Yung ligayang di mo maipaliwanag, natatagal na siya ng habang buhay. Number 6 na po tayo. Okay, Ephesians 6 verse 17. The sword is the word of God. The message of salvation on the cross is considered offensive to those who do not believe. Masakit po ito sa kanila. Sa ating mga believers, sa ating mga mananampalataya, ito po yung defense natin. Ito yung pangdepensa natin. Ito kasi yung panangga natin eh. Ito yung ginagamit, ito yung pinaninindigan natin. Pero sa kalaban, offensive siya. Yung pong sword ay double-bladed. Kaya, ang gamit po nito ay para sa watain yung mga kasinungalingan at pagloloko sa atin ng kaaway. Na para anywhere mo siya isway, tiyak tatamaan yung kaaway. Kasi para sa kanya talaga yung sword. Para masaktan siya. Para masugatan siya. And when we tell believers what the Bible says, the Holy Spirit works. Tayo po, ang gagawin lang natin ay mag-share, magsalita. Hindi po natin kayang baguhin ng tao. Kasi tao rin tayo. Sasabihin ng kausap natin, ikaw nga kung alam mo lang. Di ba ganun? Pero gagawa at gagawa ang banal na spirito. Akong bahala, sabi ni Lord, i-share mo lang. To help people see their bad thoughts and bad actions. Di ba? Parang, oo nga, mali nga itong ginagawa ko, hindi nga pala nalulugod si God. Di ba ganun yung mga reaction? Although, sa isip lang, di ba? So, yung mga tao pong ito, nakakausapin natin at share natin ang Word of God, tulad din natin sila noong tayo'y nagsisimula pa lang makakilala sa Panginoon. May ginamit din po ang Panginoon para sabihin sa atin, para kausapin tayo. Hindi naman bigla-bigla ang pagising natin ng umaga, praise the Lord, eto na ako. Hindi po ganun yun. So, actually hanggang ngayon, nasa proseso po tayo. Hindi natin kayang i-perfect yan. Di ba po? So, may sa atin, kalikuan, at gamit ang salita ng Diyos, lahat po yan ay itutuwid na Panginoon. The sword of the Spirit is not just owning a Bible, nasabi na natin kanina. Hindi po yan yung may hawak lang tayo ng Bible. Ito, may sword ako. O, di ba? Hindi po nagiging sword yung libro. Di ba? Nagiging sword po yun kapag ginagamit natin, kapag sinasabi natin, kapag isinishare natin. The sword appears when we speak the word of God. So, gumagana po yun. Ganun po, nagiging powerful yung Bible. Kapag ka sinishare natin, yung nakasulat nun, hindi po siya magkokorteng espada. Yung pong espadang yun is yung mismong salitang buhay na lalabas mula dun sa aklat kapag ka pinaniwalaan at isinabuhay natin. So, dapat po, napaka-importante po na ang salitang gagamitin natin ay manggagaling sa salita ng Diyos, kaya nating panindigan at pinananampalatayaan. Paano naman natin isi-share yung mga bagay hindi natin kayang panindigan at hindi naman natin pinapanampalatayaan? So, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that we can take a stand against the devil's scheme. May verse 18 pa po. Okay. Hallelujah. Tapos na po yung 6 pieces of the armor. Pray in the Spirit at all times. Ito po yung verse 18. And on every occasion, stay alert and be persistent to pray for all believers everywhere. So sabi, in all occasions, mag-pray po tayo.
maging persistent po tayo, yung huwag tayong titigil. So, how can we pray at all times? Wala na akong magagawa kung magpe-pray ako maghapon. Diba? So, ibig lang sabihin, may paraan. Paano po? It is to make a quick prayer. Maikli lang po. Hindi naman kailangang napakahaba. Alam naman ng Diyos kung ano sasabihin natin. Yun lang prayer po kasi is the declaration na naniniwala tayo na may gagawin ang Panginoon sa mga bagay na sinasabi natin. Ito pong mga quick prayers na ito, gawin natin habit at response sa mga tao o mga sitwasyon. Hindi natin alam kung kailan darating yung mga tao. Hindi natin alam kung kailan darating ang mga sitwasyon. Kaya kailangan lagi tayong may baong panalangin. Kasi kung wala tayong baong panalangin, pag may taong makulit dyan, magagalit na lang tayong bigla. Pag may mga sitwasyon, matataranta na lang tayo. So, that is how to pray constantly. Dapat lagi tayo may kasi alam natin kung paano natin i-manage. Another way to pray, stay alert. Laging may desire sa puso natin, gawin natin panalangin ng ating buhay. In other words, maging magandang halimbawa po tayo sa ating kapwa. Kung ano yung nakikita nila sa atin, yun po ang mag-i-inspire sa kanila para ma-akay natin sila sa buhay Kristiyano. At syempre, tuloy-tuloy po natin ipanalangin ang ating mga kapatiran sa pananampalataya. Praying and hoping na suot nila din ang armor. Panalangin natin sila, Lord, loobin mo pong maisuot din nila ang armor para may sandata rin sila at panlaban sila kapag inatake sila ng kaaway. May babasahin lang po ako. God's protection has far greater purposes than helping us to avoid pain. It is to make us better person and servant of Him. God also protects us by guiding us through difficult and painful circumstances. Not only to help us escape. Hindi lang po tayo inilalabas ng Diyos sa mga sitwasyon. Ginaguide din po niya tayo para paglabas natin sa sitwasyon yun, may natutunan tayo. Hindi lang, ay praise the Lord, wala na yung problema ko, hindi po. Sana may natutunan tayo. Kaya sila, hindi ba niya tayo hahaltakin doon sa sitwasyon na yun? He is making sure na may natutunan tayo. Kasi kung basta-basta na lang tayo natanggal doon sa sitwasyon na ayaw natin, next time sasabihin natin, ay liligtas naman ako ni Lord eh. O diba? So, maaring ulitin natin yung dahilan kung bakit tayo napunta sa parehong sitwasyon. Kaya po kailangan natuturing tayo. Bilang ating conclusion, okay, ang kasuotang pangdigma o armor na ipinagkaloob ng Diyos ay hindi po physical. Ito po ay spiritual. Hindi po natin ito nakikita. Pero kailangan natin itong paganahin sa pamagitan ng pagsusuot nito. Ibinigay po ito ng Panginoon para gamitin natin araw-araw. At isuot bilang lifestyle or uri ng pamumuhay. Katulad nga po nung nabanggit natin kanina, sabi natin, lalapat ang mga kasuotang ito kung ginagamit natin sa tama. If we don't live it, we don't own it. Kung hindi po natin ito ipamumuhay, kung hindi po natin isusuot ang armor of God, hindi po natin ito maaangkin. At pag hindi natin naangkin, ibig sabihin, hindi natin magagamit. And the enemy knows kung suot natin o hindi ang armor. Kasi po, siya yung nakakakita nito. Pag hindi natin suot ang armor, sasabihin ng kalaban, hubad pala ito, walang kalaban-laban. Kayang-kaya ko pala to. Kasi wala siyang suot eh. Diba? So, alam po ng kaawayan. So, dahil spiritual, are in a spiritual battle, kailangan may spiritual armor din tayo. Para pag nakita ng kalaban, aatras siya. Hindi po takot si Satanas sa mga Kristiyanong memorize ang bawat piraso ng armor.
Wala po sa kanya yun. At hindi rin naman din siya takot doon sa mga memorize yung Ephesians 6. Hindi siya takot. Kasi kabisado niya rin yun. Di ba po? Takot po ang dyablo sa mga Kristiyano na suot-suot ang armor. Kasi pagkita niya, wow, hindi ko to kaya. Suot niya ang katuwiran, ang pag-ibig, ang katuwiran, ang pag-ibig at ang pagmamahal ng Panginoon ay sumasa kanya. At alam niya, hindi niya kayang tapatan ang katuwiran ng Panginoon. Spiritually, we are under God's protection inside the armor. So, siguraduhin po natin, we are inside the armor. Si David, nung gusto niyang patayin si Goliath, kasi nga siya nilalait ang kanyang bayan, 10 ng kanyang Diyos. Sabi ni Haring Saul, naku, ang liit-liit mo pa, hindi mo kaya. Isuot mo kaya itong armor. Ito, oh. Ito yan yung armor para hindi ka masaktan. Sabi ni David, ang laki naman ng armor. Yari sa bakal po ang armor. Mabigat pa sa kanya. Siguro pag sumuot siya ng plang, hindi siya kasya. Diba? Pero ano sabi ni David? Lalabanan ko lalabanan ko si Goliath gamit ang lakas ng Panginoon. Gagamitin ko ang lakas na nanggagaling sa Diyos. And I believe, yun yung armor ng Panginoon na nagprotekta sa kanya doon sa laban niya kay Goliath. So, let us share the gospel, exercise our faith, keep the fire burning, the desire sa ating mga puso para gawin ang mga misyong iniatas sa atin ng Panginoon. At huwag po natin kalilimutan, tayo ay iniligtas ng Panginoon. So, let us start each day by living and wearing the armor. Siguraduhin po natin, suot natin ang armor para pakinabangan, para gumana sa buhay natin, at patuloy tayong maging mananagumpay. Diba po? So, that is how we wear the armor. So, isuot po natin ang armor. Ibinigay po ito ng Diyos. Sabi, isuot mo ang helmet para huwag mong makalimutang ligtas ka, para huwag mong makalimutang anak kita. Kita'y pinatawad na at mabubuhay ka sa ilalim ng aking pagod. Isuot mo ang panangga para lahat ng pag-atake ng dyablo, hindi ka maapektuhan, hindi ka manghina. Isuot mo ang sandalyas, anak. Sabihin mo ang magandang balita. At ang lahat po ng kasuong ito ay lalapat sa atin. At pag nakalapat po ito sa atin, makikita ng kaaway na tayo pala'y mga handa. Ang sarap po, imagine ninyo, lahat tayo naka-armor. Papunta sa tilagaan, papunta sa maskap. Paglabas ng pintong yan, suot natin yung armor, no? Eh kung literal yun, baka matakot yung mga kapitbahay. Full battle gear sa nanggera. Andiyan ang mga andiyan ang mga kalaban. So, hindi po. Spiritual po yun. So, make sure we are wearing the armor of God. Purihin po ang Panginoon. Sa Diyos lamang po ang papuri. Hallelujah. Meron po lang tayong maikling awitin na ating. Manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Tunay na napakabuti mo at ipinaalala mo po sa amin yung kapangyarihan meron kami. Ipinaalala mo po sa amin yung proteksyon na ibinigay mo sa amin. Lord, huwag nawa po namin makalimutan. Isuot ang bawat piraso dahil ito po ay tanda ng pagmamahal mo sa amin. Ito po ay tanda kung papaano mo kami pinaproteksyonan laban sa makasalanang mundong ito. Nawa, Panginoon, patuloy kami, Panginoong, magtiwala at umasa sa iyong dakilang kapangyarihan. At nawa, Panginoon, paglabas namin sa bulwagan ito, baunin po namin ito at maalala, suot-suot, ang baluting pandigma na ibinigay mo sa bawat isa. Sa iyo lang po ang papuri at pasasalamat at pagsamba sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon.
No light can penetrate the holy place when God's own armor does its part. Our struggle is not against the flesh, not against the world we see, but against the rulers of the darkness, spiritual forces we must defeat. We will not fight in our own strength, we will not stand alone. Has armed his people with weapons from the throne. Armor of God, stand firm and take your ground. Armor of God, in his strength we're battle bound. Ephesians 6, we're standing strong, dressed for war but fighting in the spirit. Armor of God, every piece we wear it, every piece we wear it, every piece we wear it. Fit your feet with readiness to share the gospel of his peace. Take up the shield of faith to bear the flaming arrow cease. Every lie and every accusation quenched before they land. The enemy cannot penetrate when we trust God's mighty hand. We will not fear the enemy's assault, we will not be moved. Greater is the one within us, and his armor has been proved. Armor of God, stand firm and take your ground. Armor of God, in his strength we're battle bound. Ephesians 6, we're standing strong, dressed for war but fighting in the spirit. Armor of God, every piece we wear it, every piece we wear it. Take the helmet of salvation, guard your mind with heaven's hope. Take the sword of the Spirit given, the word of God to help you cope. Pray in the Spirit on all occasions, with every kind of prayer, alert and always persevering, for all the saints who dare. This is how we stand against the schemes of the devil and his lies. Fully dressed in God's own armor, we will never compromise. Armor of God, in his strength we're battle
came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm singing hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me.